ma-appreciate mo. Kahit anong pangit nung magawa niya sa'yo, mahal at mahal mo pa din siya. Hindi mo siya iiwan. Parang tanggap mo siya kasi mas nangingibabaw sa'yo yung magagandang nagawa niya para sa'yo. Yung love niya para sa'yo. Welcome to Uf Trends. Ayan, nandito na naman kami. And ba't ka ba naka-black lipstick? Black hindi ba yan? black. Ano ba yan? We're back here at Uf Trends and I'm Jet and I'm Nina. Welcome back. And today our We video. decided to make anong bang tawag doon? Kasi may mga nagre-request na gumawa daw kami ng video about telling our love story. How we met. Our love story. Our love story. May love story ba? Ay nako, mahabang usapan to. Pero we'll try to make it as short as possible kasi okay, masyadong mahaba talaga. Mahaba para i-explain. Kulang ang isang oras para i-explain that. Pero we'll try to jump off the ano. Explain niya yung mga gawa-gawa niyang story. Oh, yeah. Pinabaliktad niya kasi yung story. Hindi po totoo yun. Ano nga ba? We are, estimate. Basta alam ko 2 years pa lang tayong 3 na. 3 na. 2 pa lang, magti-3 pa lang. Wow magti-3 pa lang. Magti-3 pa lang. Kita mo, di niya alam. Kasi, we don't have any anniversaries. Wala kaming date. Wala. We don't have even mansari nga nung hindi pa kami kinakasal. Kaya, hindi talaga kami makapag-track ng kung ilang taon na kami katagal. Kasi, tawag dito, kasi nga, parang naging thinking ko that time is, parang ang pangit nga pag may mansari at saka anniversary. Kasi usually, yun yung pinagmumula ng away. Pag namin nakalimot, may ganyan. Ako pa man din makakalimutin. So, para maiwasan nila. Hindi, kuripot lang talaga siya. No? Wow, Ayaw niya magregalo pag mga mansari. Grabe. Hindi. Kasi nga, parang naisip ko, parang pag may date, parang may expiration date, laging merong oy, ano na tayo, 2 years. Oy, parang lagi kayo nagbibilang. Pag ano na tayo, couple na tayo for 12 months or 1 year na nga. So, parang, the more na iniisip mo na mas matagal kayo, the more na parang nagkakasawaan kayo. So, better, huwag na lang kayo magbilang, di ba? Para, mag-date kayo kung kailan nyo gusto. Kung may okasyon, kung ayaw nyo, hindi nyo trip dalawa, di wag. So, how did we met nga? Nung nagkakilala kami ni Jet, hindi talaga ako nagme-makeup. Ilang taon ka na Nagme-makeup ako. Ilang taon ka nun sa Diamond? Mga 20 yata. 20. No, 19. No, 20. Around 20. And she's now 27, so... Kaya na yan, mga ganun. Yun nga, hindi talaga ako nagme-makeup noon. Well, nagme-makeup ako for the sake na I am required to wear makeup at work. Kaya, maisalba lang tong pagmumukha na may makeup. Yun na yun. Mamaya pa makikita nyo. Anyway, nagkakilala kami sa Diamond Hotel. Actually, that time, before kami nagkakilala, meron akong, sorry, ikakwento ko lang to, Jane, ha? Pero, friends na kami, peace na kami. Yung ex ko kasi before, tawag dito, medyo hindi maganda yung ending namin. So, I will not elaborate on that. So, to make it short, naghiwalay kami. And then, 2 years akong single that time. Kasi nga, parang natakot ako ulit. Parang medyo traumatic lang yung experience sa akin before. Tapos, won't elaborate again. Tapos, yun. Tapos, after 2 years, eto, ang story ko, Ako muna, ha. Story ko is, dito ka. And ang story ko talaga ganito yun. 2 years akong single. Tapos, that time, parang,
mas gusto ko lang yung go out, tapos meet with other people, ganun lang. Pero wala akong, kumbaga hindi pumasok sa isip ko yung magseryoso. Hindi naman dahil syempre takot nga ako kasi nga traumatic yung experience. Pero naniniwala ako sa kasabihan na naniniwala na ako sa forever. Naniniwala ako sa kasabihan na pag hiningi mo at pinagdasal mo, ibibigay sa'yo. At kung talagang para sa'yo yung tao, ibibigay niya yun, yung tama para sa'yo. That time, may mga instances na parang parang hindi na ako naniniwala. Hindi man naniniwala sa love, kaya lang parang hoping ka sa love, pero alam mo na parang hindi mag-workout, parang gano'n. Kasi yun. Pero anyway, yun, yung una kong simbang gabi nun, that was December. So, una kong simbang gabi. Meron simbang gabi ba sa January? Hindi. Walang simbang gabi December talaga. Hindi, yung una kong nabuong simbang gabi, that was 8 years ago. Yun yung first time ko, kasama ko pa yung best friend ko. Nabuo ko yung simbang gabi ko. So, sabi ko, parang, pag nagkaroon ako ng, kasi yung family ko against dun sa ex ko before, tapos, parang hindi kami talaga okay, so parang ang daming against, tapos ang daming ang gulo-gulo namin. So, parang this time, when I was praying, parang sinabi ko na parang, I think, ready na ako, sabi ko ako, ready na ako ready na ako to love again, parang ganun yung, seriously, sabi ko sana, maging mother figure, ganyan. So, parang, hindi, what I mean with mother figure is may mother instinct siya. Na, kasi di ba may mga career woman na, career talaga ang una bago family. Meron naman, gusto ko kasi, may motherly, siya. Kumbaga may motherly touch, gano'n. Tsaka madaling makibagay sa mga ibang tao. Kasi ako, I'm a social butterfly, I'm a social person. So ako, madali ako makaget along sa iba't ibang klase ng tao. So I want someone din na gano'n din yung, na madaling makasalubong. So, yun nga, after ko nabuo yung 9 days na yon, nawala na siya sa isip ko. And yun na. So, parang kinalimutan ko na siya. I thought hindi naman siya. Let's see if it's gonna work. And then, anong date to? 2009, January 3. That was my first, gig. Session lang ako doon sa banda na sinasampal ko nun. Sa Diamond Hotel, which is doon siya nag-work. And that time... Yun yung first work ko. Yun yung first work niya. After I came back here. From Singapore. Oo, from Singapore. Tapos, nung nakilala ko siya nun. Actually, nakilala ko siya, nag-hi lang ako. Pero hindi ko siya pinapansin. Hindi ko nga nag-hi. Hindi nga ako nag-hi. Actually, hindi nga ako nag-hi. Pero nagkakilala ko, nagkasalubong pa kami sa hallway, ganyan. So, makikita niyo yung picture na yan. Ito yung time na kumakanta ako nun. Yan. Yung friend ko dyan ang nagpakilala sa akin. And then, nung gabi na yun nga, na nakilala ko siya, hindi ko rin naman naramdaman na gusto ko siya. Pero, parang, crush mo ako. Oo nga. At saglit lang. It's my turn. Yun nga, so hindi ko naman talaga naramdaman na gusto ko siya. Pero, interested ako on getting to know him. So, si Isa, yung banda doon na naging friend ko na din since tumutugtog sila doon weekly. Yung sinesyo na niya. So, doon ako nagtanong kung anong name niya, saan yung gig, ganyan. Tapos, kinikilig siya kasi, Tapos, nagtutuksuan pa nga kami ni Princess na, kung bading ba to o lalaki talaga. Kasi, di ba, as you can notice, si Jet, hindi siya masyadong... Hindi ako yung the usual. Oo, hindi siya yung the usual na lalaki. Pero, parang nandun siya sa may... feminine side. Feminine side. Pero, so crush ko nga siya. So, anyway, hindi kami masyadong nag-push through sa getting to know him. Kasi nga, parang kinikilig-kilig lang ako. And then, nag-session lang din naman siya nun. Kaya... Hindi na kami nagkita. Oo, hindi na kami nagkita ulit. Anyway, so hanggang sa... Nagkausap na kami. Yeah, nagkausap kami sa phone. Tapos, nag-getting to know, ganyan. Sige.
Ganun. Tapos, So, to cut it short, since yung work ko is sa bar, sa Diamond, I work at night time until early in the morning. Hanggang sa siya din, ganun din yung schedule niya. So, right after work, nag-uusap kami before matulog. And then, araw-araw na, hindi naman sa araw-araw, hanggang sa napapadalas na, then eventually, araw-araw na siya. And hanggang sa pinakilala ko naabot na kami ng umaga. Nagkakaaraw na, nag-uusap pa din. Pero hindi pa kami wala ano lang to, parang getting to know lang talaga. So walang pang commitment. Walang commitment. Pero wala, hindi rin kami nag-I love you that time. Wala, basta parang tropa lang ganon. Tapos, pinupuntahan ko siya nun sa mga gig niya. Siya yung unang punta niya, unang nakilala ko siya talaga na talagang nakita ko face to face na aside pa doon sa Diamond kasi hindi ko na masyado, hindi nag-register yung mukha niya sa akin. So, pagdating doon sa Diamond Hotel, ay sa isa kong gig sa Danny's Grill sa Macapagal. Yon. Nagpunta siya doon talaga, sabi ko, uy, may tsura to sabi ko, kamukha ni Jessica Garcia. So, since nga na araw-araw na kami nagkakausap, parang nagustuhan ko na din siya. Oo. Siyempre, pinush ko na din yan. At saka sobrang Tapos, hindi niya naman ako, ang pakiramdam ko ng time na yun, hindi siya nag-e-effort to reach me. Hindi siya nag-e-effort to see me or to be connected with me. Kaya, ako na yung pumunta. Ako nanligaw. Siya yung nanligaw talaga. Oo. Pero pinahirapan ko siya. Totoo yun. Yun yung pinagmamayabang niya pala. Hindi ko pinagyayabang. Hindi, kaya naman ako pinahirapan ko siya that time. Kasi nga, di ba, yung past relationship ko, traumatic siya. So, parang that time, parang this time, parang bago mo makuha yung loob ko, pahihirapan ka. Parang ganun yun. Medyo naging bitter talaga ako nun. Kasi iba yung sa ex ko nun. Tapos, so yun nga, pinupuntahan ko siya sa mga gig niya right after my work sa Diamond. Pupunta pa ako sa Macapagal, then sometimes sa MOA, then meron pa siyang tinutugtugan nun sa may Quezon Ave before. So imagine nyo yung layo nun. Pinupuntahan ko pa siya doon just to see him and talk to him. Yun. Hanggang sa, yun nga, nagkakilala kami. Oo. Tapos, pinakilala ko siya sa mami ko. Pero as a friend lang. Nung una, sabi niya, let's meet ganyan. Sige, sabi ko, doon tayo sa Muñoz. Ako pa din yung nagpunta, di ba? Sa Novaliches ako. Guys, Novaliches ako, siya taga-Taft. Oo. Doon tayo yan, dati nagbabas na address. Parang, yung Don Mariano na bus parang na hindi ko ordinary. pa masyadong napapansin yung mga UV Express. Wala pa. Alam niyo yung bus na dalawa yung pintuan. Tapos, yung may ordinary. Ordinary. Yung Tapos bus. habang dapat sumakay ka habang umaandar siya ng daan-daan, kaya tatakbo ko, tapos bigla na lang kakapit doon sa railings. Tapos naka-address siya ng blue na. Anyway, pinakilala ko siya sa mom ko. Yun yung first sign na, uy, parang magandang signal to. Parang magandang sign to na okay. Hinayaan ko lang. Tapos yung pangalawang meeting namin, ako na naman yung nagpunta sa kanya. May event kami dito sa bahay nun, parang family reunion. Yun yung pangalawang test ko sa kanya. Tapos sabi ko, tingnan ko nga kung kaya niyo maki-PR or maki-get along with other people, lalo na sa mga family ko. It turned out na, oo, kasi pinagsilbihan niya yung mga kamag-anak ko, tapos eventually nakikipagkwentuhan na siya, tapos parang natutuwa rin ako kasi parang masyadong, iba siya sa mga nakilala ko before. So yun, pangalawang sign na yun. Yung pangatlong sign, ito na yung talagang papabilisin ko na, yung pinakatangatlong sign na talagang todo na sabi ko parang ito na yun, is, doon tinanong ko yung birthday niya. Kasi remember guys, ang birthday, ang wish ko noon, isimbang gabi nung wish ako, sana makilala ko yung taong para sa akin. At saka, yun, di ba, pinag-novena ko yun ng simbang gabi nga. It turned out, nung tinanong ko yung birthday niya, it's December 25. So, nung nalaman ko yun, parang nag-flashback sa isip ko lahat yung mga pinag-pray ko. Parang, shit, parang ito na ba yun? Ito na ba talaga yun? So, yun, naniniwala kasi ko sa gano'n. Pero, guys, I have to tell you na what we have, hindi gano'n naging kadali. Kasi ang dami namin lalo na yung first 2 years o 3 years natin. First 2 years namin. Kasi puro ako lang talaga yung effort. Kasi talaga pinahirapan ko talaga siya na. Kumbaga sa relationship namin, parang ako lang yung may gusto. Ako lang yung push ng push. Nagpo-push, ganyan. Kaya parang ilang beses na, alam nyo ba na
Siguro sa 10 beses na pumunta ako dito, 0 siyang pumunta sa amin. Oh, hindi. Talaga. Pumunta ako sa inyo. Oh, 0? Sa 10 beses nga na nagpunta ako dito, 0 siyang nagpunta Oh, sa amin. pero hindi ako pumunta sa inyo. Pumunta ka after ilang beses ko, siguro mga ilang buwan na ako nagpupunta dito, tsaka pa lang siya nagpunta sa amin. Tapos yung mom ko and yung mga kapatid ko, tinatanong na kung bakit di siya nagpupunta dun sa bahay. Tapos Kaya naging parang- official na naging kami. Kaya parang hindi ko din masabi kung Kami ba tayo? sineseryoso niya ba ako or Pero kami ba talaga. Kasi nga nung mga time na yun, ako lang yun nagpupush. Ito yung picture namin before na, anong year ba to? 2009 nga, yan ba? 2009 na meron siyang gig nun sa, Blue Wave. Blue Wave ba yan? Mm. Yun yung nag-picture kami. Tapos, ito pang picture na to is, Yung relationship namin for almost, as a boyfriend-girlfriend parang mga nasa 7 years or 6 years. Ganun. Tama ba? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, hindi, 5 years. 5 years kaming couple, boyfriend and girlfriend. Pero grabe yung pinagdaanan namin na as in, kasi pumiyahi ako, ito na yung, sige, ito make it short. Immature pa kasi siya noon, nung naging kami. So, ang dami naming kailangang i-adjust. Like, ako kasi ahead ako sa kanya ng 4 years or 3 years ba? 3. Siyempre, sa work niya, marami rin siyang nakikilala. So, that time, ako rin naman, marami rin ako nakikilala. So, that time, hindi ko rin masasabi na perfect yung naging relationship namin. Alam niyo na siguro ang ibig naming sabihin. Pero, the biggest question is, paano nyo ba malalaman kung kayo na ba talaga? okay. Kasi, guys, So, yung time nga na yon, yung 2 years ba yon o 1 year lang? 2 years. 2 years din yun yung sobrang, Rocky Road. oo, sobrang rocky road namin dalawa. Kasi, oo, ang dami talaga. Sobrang lahat. Kumbaga, paano nyo malalaman kung kayo ba talaga? Malalaman nyo yan pag both parties are willing to fix the Kahit relationship. na hirap kayo na parang ikaw, Wala na. wala ka ng pag-asa na maayos pa kayo. Mm-mm. Tapos, Ilalaban mo pa rin. oo. So, Hanggat may isang tao na willing. Oo, don't give And up. ikaw sa sarili mo, kung yun naman talaga yung, Nararamdaman. kung pure yung pagmamahal mo dun sa partner mo, Gagawin mo. magiging possible yung pagbabalikan yung dalawa. Mm-mm. Tapos, dumating kami sa point na nagpa-counseling kami. Pag uwi ko galing Cambodia, nagpa-counseling kami dito. And then turns out na we may have our own Issues. Hindi kami couple therapy Well, hindi kami couple therapy. Individual therapy yung ginawa namin. Kasi I have my own issues in the past na imagine niyo nung mga experiences ko nung bata pa ako, may kinalaman pala siya on how I decide On how our I decide on decisions and how I make Relationships. relationship. Paano yung nagiging dynamics sa Oo, yun. isang relasyon ninyo, kung paano kayo nakikipagrelasyon sa isang tao, nagre-reflect yun kung ano yung Oo. issues Even ninyo. hindi sa relationship, sa mga decisions na ginagawa nyo, Mm-mm. yun. May connection yun from your past. Kaya, good thing din na Pa-therapy. nagpa-therapy kami. Kasi ako, ang dami kong nalaman talaga sa sarili ko. And nakatulong din yun ng malaki sa sarili ko and sa aming dalawa sa relationship namin. Ganon din ako, meron din ako mga issues sa past. So, parang that time, nung yung sa part niya, eto yun sasabihin ko rin sa inyo guys, na pag when you are in a relationship, kailangan wala na kayong itatago sa isa't isa kasi dapat alam ninyo pareho kung ano yung pinaka-deepest. Kumbaga sa tao, dapat pareho kayong ubad. Not hindi to in a malicious sense literal. Literal way. Kumbaga what we mean is dapat pareho kayong hubad. Dapat wala kayo nang itinatago sa isa't isa. Kasi from there, doon nagpo-flourish yung relationship ninyo. Pero if you are in a relationship na puro kayo lihim, puro kayo may skeletons in the closet, or kung meron kayong mga dark past na hindi nyo masabi sa partners ninyo, I'm gonna tell you, it's not gonna be 100% na mag-work. Kasi unless na you let it out, Kasi napatunayan namin yun dahil ako,
May Meron mga akong dark past. pinakatatago-tagong secret na sinabi ko sa sarili ko. Na siya Even hindi ko pa siya nakikilala nung sobrang, pag may mga nangyayaring something na sobrang nasasaktan ako or naaalala ko yun, sinabi ko sa sarili ko na walang makakaalam nito hanggang sa mamatay ako. So, yung reason na yun, yung pangyayari na yun, yung event na yun, yun yung pinakatago-tago ko sa sarili ko. And Sinabi niya sa akin na, after that, that therapy, I was surprised, no, na naipaalam ko yun sa kanya. Alam niyo yung courage ko, na... hindi, tsaka actually before pa that therapy, sinabi mo sa akin. Ay, oo. Before therapy. Oo yun. pala. Parang doon yung naging parang sinabi niya bahala na basta sasabihin ko to sa'yo. Oo, kasi ang Anong hirap mga- din nung may tinatago ka sa partner mo. Nakaka-apekto yan, kahit hindi nyo napapansin, nakaka-apekto yan sa every decision, sa mga lumalabas sa bibig nyo, sa mga kilos nyo, nakaka-apekto talaga yan. So, hanggang sa yun, I decided to let him know na bahala na kung ano yung magiging reaction niya, kung iiwan niya ako, iwan niya. Kung he'll stay. Kumbaga, nung time na yon na bago ko sabihin sa kanya yun yung tumatakbo sa isip ko na ito na, I let him know para kasi... Grabe hagulgul niya nun, guys. Oo. Grabe talaga. Para kasing, alam nyo yun... Pinakailalim yung hugot. Oo, iba pala talaga kasi yung may tinatago ka sa partner mo. Lahat ng decisions mo na-apektuhan. And then, come that time na sinabi ko nga sa kanya and alam nyo yun, habang sinasabi ko hindi siya nagsasalita, ang pakiramdam ko na lang is para kung halaman na unti-unting nalalanta kasi hindi ko na alam after kung tanggap pa ba niya ako or whatever. Pero it turned out na willing ako kasi nakita ko yung courage niya. Hindi ko tinignan yung mga sinabi niya sa akin, tinignan ko yung courage niya to tell kasi not everyone can do that. So, yun, parang mas lalo ko napamahal sa kanya. So, yun, inilabang ko siya lalo. So, yun, yung nagpa-therapy kami, nalaman niya, inayos niya yung sarili niya. Ako rin, may mga dark past din ako, may mga issues din ako sa sarili ko na hindi ko masabi sa kanya. Then, dumating din ako sa time na after the therapy, sinabi ko sa kanya yung mga pinaka-deepest fears ko, tsaka yung mga past ko issues. Then, I told her then na kung hindi ako, actually, the following day na nagpa-therapy, first therapy day ko, sinabi ko kagad sa mom ko yung mga naging issue ko. And then, the second day, kinabukasan nung nag-usap kami ng mom ko, siya naman yung kinausap ko. Pero para sabi ko sa kanya na, I'm gonna tell you everything, sabi ko. Kung mamahalin mo pa rin ako after this, sabi ko, di good. Pero kung hindi, maiintindi ako, pwede mo na akong iwan. Kung hindi mo kayang tanggapin kung ano yung nakaraan ko. So, sinabi ko yun sa kanya, tinanggap din niya ako. So, kumbaga, sabi niya, ngayon pa ba kita iiwan? Pareho tayo na nandito na, ganyan-ganyan. So, parang pareho natin tinanggap yun. So, yun na yun. Guys, yun yung, kumbaga, in a relationship, pag dumating na kayo sa point na ganun, na may acceptance na kayo regardless of your past, dun yun na mararamdaman na ito na talaga yung taong yun. At dun ako naniwala na ito na yung ito na talaga kami, na wala na kaming tinatago sa isa't isa. Kumbaga nakikita na namin yung isa't isa, transparent na kami. Tagus-tagusan na. Oo, so no reservations. No reservations. Tapos parang we can be ourselves without, isiping baka ganito, ganyan or whatever. Pero dumating kami sa ganun. So, after that, that was October, I think, or August. And then December, dun ako nag-propose. Mapapanood niyo yung proposal video. Ayan. So, ito yung proposal niya sa akin nung December. Hindi ko talaga in-expect. Birthday niya yon. It was... birthday ko kasi yon. I usually go with him kasi, nung time na yon parang nag-stop ako on working. Kaya, sumasama ako sa gig sa kanya. And, my mom is, nasa Bulacan kasi, and Mama Lisa is where? Nandito. Ba't ba ako Mama Lisa? Nanood lang. Anyway, so I celebrated my birthday with him doon sa Spicy Fingers sa work ko. So ito yun, mapapanood niyo yung video, the proposal. Pero yung proposal na yan, guys, sobrang planado yan. Kasi parang doon ko na naramdaman na ito na yun eh. So why would you, parang pakakawalan mo pa ba nandyan? Diba? Pero wala kami talagang plano magpakasal kagad.
Oo, ito na yung nakakatawang part. Ito na yon. So after that, wala Ito, na nga insert kami namin tinatago yung- sa isa't isa. Ngayon naman, nag-iba naman yung the way we think naman sa isa't isa. Na paano naman tayo mag-prepare for our future. Oo, ganun na. So, eto, i-insert din namin yung video, short clip nung wedding namin. It's a civil wedding. It's not a, oo, wala. Hindi kami ganun. It's a small gathering of very close people lang. Family niya, family ko. Tapos, small lang talaga. Tapos, it was sudden. December ako nag-propose. Kinasal kami the following month. You know, the reason why... Nakakatawa. Alam nyo, Blessing kasi we yun. got married linggo ba? Linggo. Linggo. January 31. Oo, Chinese New Year yun. We got married linggo. And hulaan nyo kung kailan ko nalaman na ikakasal na kami. Friday! So Madali. natatawa pa ako. So, Mama Lisa told me na... Ayusin niyo na yung mga papeles. Oo. Yung mga birth certificate. And alam nyo ba, Mama Lisa told me na... Si Mama Lisa pa yung nagsabi sa akin na pwede ka pang umatras. Sure ka ba? So, yan. So, ayun. So, mga nagtatanong kung ano yung naging love story namin. So, that is our love story. And then, I hope guys, naging inspiration kami sa inyo. Lalo na sa mga mag-boyfriend and girlfriend at dun sa mga ikakasal, yung mga magbe-baby. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa if you are going through something. Although, until now, meron pa rin naman kami mga pinagdadaanan ni Nina. Pero, as long as you are together, as long as you believe na you got each other's back, then there's no problem. Although, dumarating talaga din sa point na mahina kayo. Ito guys, when you love someone, loving is always a choice. Love is always a choice. So, pwede kaming that time na maghiwalay, yung 2 weeks na yon, choice na namin yun. So, kung pinili namin na maghiwalay, talagang maghiwalay kami. Pero if you decided, both of you decided to work it out, then you will work out. Ganun lang naman yun eh. Huwag kayong maglilinger sa feelings lang kasi ang feelings, pwedeng mawala yan. Tsaka marami, nagbabago talaga as time goes by. So, gusto ko pa din i-share sa inyo na baka makatulong and hopefully makakatulong talaga na sa inyong mag-partner. Ako, hindi ko pinipilit sa inyong gawin nyo din. Pero sa aming dalawa, mas gusto ko kasing kunyari may misunderstanding kami, ako na yung nag-giveaway kasi of course nasasaktan din ako eh. Pero 'di ba, willing ako and decided ako na ako yung mag-giveaway sa kanya para maging maayos kami. Kumbaga minsan kahit hindi ko kasalanan, aakuin ko. Para kasi yun yung yun yung para sa akin yun yung part ko as being his wife na intindihin siya. And maganda ko din natutunan kay Jet is yung i-appreciate mo yung maganda sa tao. Dun sa partner mo, i-appreciate mo, hindi yung mapangit, yung palagi mo makikita sa kanya. Kasi, ganun ako eh, pag nag-aaway kami, nagagalit na ako sa kanya. And, may mga times na sobrang nagigilty ako bakit ako yung nag-giveaway. Dahil kahit kasalanan niya, minsan ako yung umiintindi. Pero, tinuro niya sa akin na pag yung maganda sa tao, yung in-appreciate mo, kahit anong pangit nung magawa niya sa'yo, mahal at mahal mo pa din siya. Hindi mo siya iiwan. Parang tanggap mo siya kasi mas nangingibabaw sa'yo yung magagandang nagawa niya para sa'yo, yung love niya para sa'yo. Yun. Extraordinary couple kami. Actually. Hindi kami yung the usual. Kasi actually may nagsabi na yan na isang subscriber that we're not the usual couple. Pero we take pride on what we do kasi kami to eh. So, I hope you guys na nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching our video.
And, ayan, so nasagot na namin sa inyo yung napakahabang sagot namin sa tanong ninyo. Paano kami nagkakilala. So, at least you have an idea. And, guys, please don't forget to subscribe and like our videos here below. We will link it here. And, of course, watch out for other videos next week. Every week, we're gonna try to do them for you. Alright, say bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Bye. Come on. Padali, bye-bye na. Say bye-bye. Bye-bye. See you again, guys. See you again. Thank you for Bye-bye. watching. Clap your hands. Clap. Yay. Yay. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Yeah. Smile. Sige guys, alis na kami. Bye-bye. Thank you so much.